Pansin nyo rin ba guys, kahit naglinis naman na kayo ng bahay, parang ang gulo-gulo pa rin tingnan ng bahay nyo. May mga tao pa naman din na kapag magulo yung paligid, di talaga nakakapag-focus. Parang ang gulo rin kasi ng isip. Isa na ako dun guys. Nakaka-apekto rin daw kasi talaga yun sa mental health natin. Ito yung mga posibleng dahilan kung bakit ang gulo pa rin ng bahay mo kahit naglinis ka naman na. Una, sobrang dami ng gamit mo kahit di mo naman kailangan tinatambak mo sa bahay mo. Pangalawa, doble-doble yung gamit mo. Medyo connected siya sa number 1 pero pwedeng kailangan mo yung mga gamit na yon. Pero hindi lang isa o dalawa yung meron ka. Ang daming magkakapareho pero yung function nila ay isa lang naman. Kaya yung ginagamit mo, iisa lang din naman. Pangatlo, hindi mo tinatapon yung mga box. Mahilig tayo sa ganyan eh. Yung itatago natin pati yung karton na pinaglagyan nung gamit na binili natin. Kahit di naman talaga natin kailangan. Guilty rin ako dyan guys. Hindi kayo nag-iisa. Tingin ko okay lang naman yun guys. Wag lang naman siguro lahat na lang ng pinagbibili nyong gamit na karton talagang tinago nyo tas di nyo naman talaga kailangan. Pang-apat, walang sariling lagayan o bahay yung gamit mo. Magulo kasi guys tingnan tsaka nagmumukha siyang madami kapag wala siya sariling lagayan. Halimbawa, meron kang 10 gamit na nakalagay dun sa center table. Pag nilagay mo siya ng lahat doon ng wala siyang lagayan as in yun nakalagay lang siya, nakapatong siya isa-isa doon. 10 gamit din yung nakikita natin na parang nakalagay doon. Kaya parang ang gulo-gulo tingnan nung center table na yun. Pero kapag meron tayong box or parang organizer tapos nilagay natin doon sa organizer na yun yung 10 items na yun, parang nagmumukha siyang isang item lang. Hindi ko alam kung gets nyo guys pero ganon. Number 5, walang cover yung cabinet o displayhan ninyo. Parang tambakan siya ng gamit, 'di ba? Kitang-kita yung mga gamit kaya kahit magaganda yung gamit mo, nakaayos naman, ang gulo pa rin niya tingnan. Number 6, ang daming nakapatong sa table mo. Pagkain, gamit, kung ano-ano. Magulo talaga tingnan pag ang daming nakapatong sa mga table natin o kung anong mga patungan sa bahay natin. Kaya mas okay kung nakatago o meron lang talaga silang lagayan. Number 7, ang hilig mo magsabit ng kung ano-ano, kung saan-saan sa loob ng bahay mo. Halimbawa, yung mga damit na ginamit o kaya naman kahit hindi pa gamit, yung sasabit mo siya kung saan-saan. Nagmumukha siyang magulo. Parang fiesta, parang may mga banderita sa loob ng bahay nyo. Charis. Okay lang naman yun guys, kung natatakpan o kaya nakatago, halimbawa nasa loob ng cabinet, tas andun nakasabit. Kasi okay yun, organized siya. O kaya yun sa mga likod ng pintuan, carry lang yun kasi nga hindi naman siya pansinin. Pero yung kitang-kita, ang pangit talaga niya tingnan, magulo. Yun guys, yung 7 bagay na posibleng dahilan, kaya ang gulo pa rin tingnan ng bahay ninyo kahit naglinis naman talaga kayo. Ulitin natin, yung number 1, sobrang dami ng gamit mo. Number 2, doble-doble yung gamit mo. Number 3, hindi mo tinatapon yung mga box ng gamit na binili mo. Number 4, walang sariling lagayan o bahay yung gamit mo. Number 5, walang cover yung cabinet or displayhan mo. Number 6, ang daming kung ano-ano nakapatong sa table mo. Number 7, ang hilig mo magsabit ng kung ano-ano sa bahay mo. Yun guys, based lang naman yun sa experience ko kasi lagi naman ako naglilinis ng bahay. Yun yung napansin ko, kaya shinare ko lang din sa inyo sa mga mahilig maglinis ng bahay. Nagtataka kayo kung bakit nga ang gulo-gulo pa rin ng bahay nyo kahit nakapaglinis naman na kayo. Kayo guys, meron din ba kayong naiisip na dahilan kung bakit magulo pa rin tingnan yung bahay kahit naglilinis naman? Pwede nyo i-share yan guys dyan sa comment section para makatulong din sa akin tsaka sa ibang makakapanood ng video na to. Yan lang, bye!